Si Mary ay isang batang 6 na taong gulang na nakatira sa isang maliit at siksikang barong-barong sa loob ng isang mataong lugar sa isang lungsod. Ang kanilang tahanan ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa loob ng bahay. Kahit sa kanyang murang edad, ramdam na ni Mary ang bigat ng kanilang buhay. Araw-araw, nagigising si Mary sa malalakas na boses ng kanyang mga magulang na laging nag-aaway. Ang kanyang ama, si Mang Romy, ay isang construction worker na madalas na uuwi sa bahay na lasing. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nagtitinda ng gulay sa palengke, ngunit madalas na hindi sapat ang kinikita para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang madalas nilang pag-aaway ay umiikot sa kakulangan ng pera, sa bisyo ng kanyang ama, at sa pagod na nararamdaman ng kanyang ina. "Romy, lagi ka na lang umuwing lasing. Ni wala kang naiiuwi sa atin kundi problema." Sigaw ni Aling Nena habang nagkakalampagan ang mga pinggan sa hapag. "Akala mo ba madali ang magtrabaho sa ilalim ng araw? Hindi mo ba naiintindihan na kaya ako umiinom dahil gusto kong kalimutan ang hirap na to?" Sagot naman ni Mang Romy na halos hindi na makatayo sa kalasingan. Nasa gilid lang si Mary, tahimik na nakaupo sa maliit na banig, pinagmamasdan ang kanilang away. Ang kanyang mga luha ay tahimik na tumutulo habang yakap-yakap niya ang lumang basahan na nagmistula niyang laruan. Hindi niya maintindihan kung bakit laging galit ang kanyang mga magulang sa isa't isa. Sa murang isipan niya, iniisip niyang baka siya ang problema. "Mama, Papa, wag na po kayong mag-away," mahinang sabi ni Mary, ngunit tila hindi siya naririnig ng kanyang mga magulang. Ang kanyang boses ay nalulunod sa sigawan at bangayan. Kapag hindi na niya kaya ang ingay sa loob ng bahay, tumatakbo si Mary palabas at nauupo sa tabi ng malapit na kanal. Dito niya madalas pinapanood ang tubig na marumi na dala ng ulan at basurang itinapon ng mga tao sa paligid. Pinipilit niyang mag-isip ng masaya, pero ang kanyang murang puso ay laging puno ng lungkot. May pagkakataong gutom si Mary dahil walang laman ang kanilang kaldero. Kapag wala na talagang makain, umiiyak siya sa gilid habang hinihintay ang ina na umuwi mula sa palengke. Sa ganitong mga sandali, naiisip ni Mary na ang ibang bata ay mas maswerte. May masarap na pagkain, maayos na tahanan, at tahimik na pamilya. Minsan, habang naglalaro ng mga piraso ng kahoy na napulot niya sa tabi ng kalsada, narinig niyang muli ang sigawan ng kanyang mga magulang. "Hindi na ako babalik dito, Romy. Bahala ka na sa anak mo," sigaw ni Aling Nena bago tuluyang lumabas ng bahay. Tumingin si Mary at nakita niyang mabilis na naglalakad palayo ang kanyang ina, habang si Mang Romy naman ay walang magawa kundi upo ang tila wala ng lakas. "Mama, Mama, wag mo po akong iwan," sigaw ni Mary habang tumatakbo palapit sa kanyang ina, ngunit mabilis itong nawala sa tanaw. Napaupo siya sa gitna ng kalsada, humihikbi at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit ito biglang umalis. Pagbalik niya sa kanilang barong-barong, nakita niya ang kanyang ama na nakatingin lang sa sahig, hawak ang isang bote ng alak. Hindi siya nilapitan nito, ni hindi siya kinumusta. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Mary ay nag-iisa siya sa mundo. Sa kabila ng hirap at kalungkutan, si Mary ay tahimik na nanalangin. Sa kanyang munting puso, umaasa siya na darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. "Sana magkaroon kami ng masayang bahay. Sana huwag na pong mag-away si Mama at Papa," bulong niya habang nakatingin sa bituin sa langit. Ngunit sa ngayon, ang tanging meron siya ay ang pangarap at ang kanyang munting lakas para harapin ang bawat araw na puno ng pagsubok. Matapos ang ilang araw ng sunod-sunod na sigawan at bangayan sa loob ng kanilang maliit na tahanan, dumating ang sandaling tuluyan nang umalis si Mang Romy. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mary sa lumang banig sa sulok ng kanilang barong-barong, nagising siya sa malalakas na tunog ng mga boses ng kanyang mga magulang. Ang mga salita ay mas masakit kaysa dati. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa bisyo ng kanyang ama. Ngayon,
nagbibitawan na sila ng mga salitang puno ng galit at pagkasuklam. Huwag mong ituturo sa akin kung paano maging ama. Ikaw ang laging reklamo ng reklamo, pero wala ka namang ginagawa kundi sisihin ako. Sigaw ni Mang Romy. Hawak ang kanyang lumang bag na punong-puno ng mga damit. Romy, kung hindi mo kayang alagaan kami, bakit hindi mo na lang kami tuluyan ng iwanan? Wala ka nang ibang ginawa kundi maging pabigat sa amin. Tugon ni Aling Nena, ang kanyang mga matay namumula sa galit at pagod. Si Mary, na nakatayo na ngayon sa sulok ng kanilang barong-barong, ay nanginginig. Hindi niya maintindihan kung bakit tila galit na galit ang kanyang mga magulang sa isa't isa. Lumapit siya sa kanyang ama, pilit na hinila ang laylayan ng kanyang damit. Papa, huwag kang umalis, mahinang sabi ni Mary. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa pagitan ng sigawan. Ngunit si Mang Romy ay hindi tumingin sa kanya. Mary, magpakatatag ka. Hindi ko na kaya dito, sabi nito, habang binubuhat ang kanyang bag at tumalikod na. Naglakad ito palabas ng pinto, hindi lumilingon. Romy, huwag kang magpakita ulit dito. Hindi ka na namin kailangan. Sigaw ni Aling Nena habang sinusundan ng tingin ang asawa sa dilim ng gabi. Nakatayo si Mary sa pintuan. Hindi alam kung susundan ng ama o babalik sa loob. Papa! Sigaw niya, ngunit parang hindi siya narinig nito. Habang ang katahimikan ay bumalot sa kanilang tahanan, ang mga mata ni Aling Nena ay namumula na rin sa luha. Tumalikod siya at umupo sa bangko, hinang-hina sa mga nangyari. Si Mary naman ay nanatiling nakatayo sa pintuan, pinipilit intindihin kung bakit iniwan sila ng kanyang ama. Mama, babalik ba si Papa? Tanong niya sa ina. Ngunit hindi sumagot si Aling Nena. Sa halip, napabuntong hininga ito at saka tumayo. Mary, pasok ka na. Huwag mo nang isipin ang tatay mo. Wala na siya. Malamig na sabi nito bago pumasok sa kanilang barong-barong. Naiwan si Mary sa pintuan, pinagmamasdan ang tahimik na daan sa harapan ng kanilang bahay. Ang gabing iyon ang simula ng isang bagong yugto sa buhay niya. Isang yugto kung saan ang presensya ng kanyang ama ay magiging alaala na lamang at ang hirap ng kanilang buhay ay lalong magiging mabigat. Matapos ang pag-alis ni Mang Romy, ramdam ni Mary ang bigat ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang kanilang maliit na barong-barong na dati ng siksik at mahirap tirhan ay tila mas lumungkot at nagmistulang walang buhay. Ang masakit na katahimikan sa pagitan nila ng kanyang ina ay mas mabigat kaysa anumang ingay ng sigawan ng mga kapitbahay sa kanilang paligid. Si Aling Nena, bagamat pilit na nagpapatuloy para sa anak, ay mas lalong nawalan ng gana sa buhay. Wala na siyang maayos na hanap buhay matapos itigil ang pagtitinda ng gulay sa palengke. Madalas, maghapon siyang nasa bahay, nakaupo sa sulok, hawak ang kanyang ulo na tila nag-iisip ng napakabibigat na problema. Si Mary naman, kahit bata pa, ay ramdam ang gutom na lalong naging madalas. Isang araw, nagising si Mary sa tunog ng kanyang tiyan na kumukulo. Wala siyang nakita sa kanilang lamesa, kundi isang lumang kaldero na wala ng laman. Lumapit siya sa kanyang ina na nakahiga pa rin sa kanilang banig at mahinang bumulong, Mama, gutom na po ako. Ngunit si Aling Nena ay hindi tumugon. Para bang wala siyang narinig. Ilang minuto ang lumipas bago siya tumayo at walang emosyon na nagsalita. Mary, maghintay ka. Maghahanap ako ng makakain. Ngunit sa kanyang tono, alam ni Mary na wala talagang maaasahan. Sa kanyang murang isipan, nagsimula siyang magtanong kung paano sila mabubuhay sa ganitong sitwasyon. Isang hapon, matapos ang halos maghapong walang makain, si Mary ay tahimik na lumabas ng bahay. Napagpasyahan niyang mamalimos sa kalsada, tulad ng nakikita niyang ginagawa ng ilang mga bata sa kanilang lugar. Habang hawak ang isang lata ng sardinas na walang laman, nilapitan niya ang mga dumaraang tao. Ngunit karamihan sa kanila ay umiiwas at binibilisan ang lakad. Ang ilan naman ay pinandidirihan siya dahil sa marurumi niyang damit. Mama ko po at ako wala na pong makain. Mahina niyang sabi sa isang babaeng dumaan.
ngunit hindi man lang siya tiningnan nito. Umupo na lang si Mary sa gilid ng kalsada, hawak ang lata, at sinimulang umiyak. Ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay mas matimbang kaysa sa gutom na nararamdaman niya. Samantala, si Aling Nena, kahit alam niyang nahihirapan ng anak, ay tila mas nagiging malamig at hindi mapag-alaga. Madalas siyang tulala, nagmumuni-muni tungkol sa buhay na tila wala ng pag-asa. Bakit ganito ang buhay namin? Ano pa bang magagawa ko? Madalas niyang tanong sa sarili. Ang hirap ng pamumuhay nila ay lalong naging halata nang halos wala na silang maayos na damit. Si Mary ay nagsusuot ng lumang duster na butas-butas at naninilaw na sa dumi. Kapag umuulan, ang kanilang bahay ay nagiging parang ilog, puno ng tubig, ulan at putik. Ang kanilang banig na gamit sa pagtulog ay palaging basa at si Mary ay madalas magkasakit dahil sa lamig ng gabi. Ngunit kahit mahirap, si Mary ay natutong magtiis. Sa kabila ng gutom at pagod, pinipilit niyang maghanap ng paraan upang maibsan ang kanilang paghihirap. Minsan, pumupulot siya ng mga basyong bote at bakal sa tabi-tabi upang maibenta sa junk shop. Sa tuwing nakakakuha siya ng kahit kaunting barya, siya mismo ang bumibili ng pandesal para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, si Mary ay patuloy na umaasa. Kapag gabi, lumalabas siya sa kanilang barong-barong at tumitingala sa mga bituin. Sana po, dumating yung araw na hindi na kami magugutom. Tahimik niyang bulong habang hawak ang kanyang dibdib. Sa murang edad, natutunan na niyang magdasal para sa pagbabago, kahit hindi niya sigurado kung kailan ito darating. Ngunit habang tumatagal, tila mas humihirap ang kanilang buhay, at ang ugali ni Aling Nena ay unti-unti nang nagbabago. Isang pagbabago na mas lalong magdadala ng pagsubok sa buhay ni Mary. Habang patuloy ang hirap sa buhay, unti-unting napansin ni Mary ang pagbabago sa kanyang ina. Si Aling Nena, na dati kahit paano ay nagsisikap para sa kanilang ikabubuhay, ay naging tahimik at tila walang direksyon. Mas madalas na siyang nakikitang nakaupo sa gilid ng barong-barong, wala sa sariling nagmumuni-muni. Hindi na niya pinapansin ang kalagayan ni Mary at madalas na lang siyang umaalis nang walang paalam. Isang gabi, habang nakaupo si Mary sa gilid ng kanilang barong-barong, napansin niya ang kanyang ina na bumalik galing sa kung saan. Ang kanyang lakad ay pabagsak-bagsak at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Sa murang edad ni Mary, hindi niya lubos maunawaan, pero alam niyang may mali. "Mama, saan ka po galing?" Tanong ni Mary habang hawak ang basang banig na isusubsob sana sa sahig. Ngunit hindi siya sinagot ng kanyang ina. Umupo lamang ito sa isang sulok, hawak ang maliit na plastik na parang naglalaman ng pulbos. Kinabukasan, narinig ni Mary ang usapan ng mga kapitbahay nila. "Nakakalungkot ang nangyayari kay Nena, napabarkada sa mga adik. Ayun, nalulong na," sabi ng isa habang naglalabas sa gilid ng kanal. "Paano na yung anak niya? Kawawang bata," dagdag pa ng isa. Bagamat hindi lubos na iintindihan ni Mary ang ibig sabihin ng kanilang pinag-uusapan, napansin niya ang pagbabago sa ugali ng kanyang ina. Si Aling Nena ay madalas nawala sa bahay, at kapag umuuwi, hindi nito pinapansin si Mary. Sa halip, inuubos nito ang oras sa pagtulala, pagtulog, o pakikipag-usap sa mga kapitbahay na may parehong bisyo. Isang araw, habang naglalaro si Mary ng kahoy na napulot niya, narinig niyang nagbubunganga ang isang tindera sa labas ng kanilang barong-barong. "Nena, huwag mong ubusin ang pera sa bisyo mo. Isipin mo ang anak mo," sigaw nito. Napalabas si Mary, nakatingin sa kanyang ina na hawak ang plastik ng bigas na hiniram pa lang mula sa tindahan. "Ano bang pakialam mo?" Galit na tugon ni Aling Nena bago siya pumasok sa kanilang bahay. Nakita ni Mary ang bigat ng galit sa mukha ng kanyang ina. Sa halip na matakot, nalungkot siya. "Mama, gutom na po ako," mahinang sabi ni Mary, ngunit parang hindi siya narinig ni Aling Nena. Sa halip, tumalikod ito at nagkulong sa isang bahagi ng bahay. Naiwan si Mary sa labas, iniisip kung bakit tila lumalayo ang kanyang ina. Sa mga sumunod na araw,
Lalo pang lumala ang sitwasyon. Halos wala ng pagkain sa kanilang bahay at si Mary ang gumagawa ng paraan para may makain. Nangalakal siya ng basura, namulot ng bote at karton at minsan ay umaasa na lang sa awa ng mga kapitbahay na magbibigay sa kanya ng tira-tirang pagkain. Ang mga barya na naiipon niya ay iniipon niya sa isang garapon na palaging nakatago sa ilalim ng kanilang banig. "Mama, bumili po ako ng pandesal. Kakain po tayo," sabi ni Mary isang hapon. Hawak ang isang supot na naglalaman ng 5 piraso ng tinapay. Ngunit imbes na pasalamatan siya, sinagot siya ng malamig ng kanyang ina, "Ako na ang bahala dyan." Kinuha ni Aling Nena ang supot, pero imbes na kainin ito, inilabas niya ang mga tinapay at umalis, dala ang isang maliit na bag. Nalaman ni Mary kinagabihan na ipinagpalit ng kanyang ina ang pagkain sa kung anong ginagawa nito sa mga bagong kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari. Pero sa bawat pag-uwi ng kanyang ina, tila lalo itong nawawalan ng malasakit sa kanya. Si Mary, sa kanyang murang edad, ay nagsimulang magtanong sa kanyang sarili. Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Ano kaya ang ginawa ko para hindi ako mahalin ni Mama? Gabi-gabi, si Mary ay nananalangin na magbago ang kanyang ina. Ngunit habang tumatagal, ramdam niyang lalo pang lumalala ang sitwasyon. Ang dating masiglang pagmamahal ng kanyang ina ay unti-unting napapalitan ng malamig na pagwawalang bahala. At si Mary ay natutong tumayo sa sarili niyang paa, kahit bata pa siya. Sa bawat araw na lumilipas, ang hirap at sakit ng buhay ay nagiging normal na lamang para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malamig at mapagwalang bahala si Aling Nena sa kanyang anak. Si Mary, na 6 na taong gulang pa lamang, ay natutong kumilos mag-isa. Sa bawat pag-alis ng kanyang ina, si Mary ay naiiwang mag-isa sa barong-barong, walang kasama at walang makapitan. Isang umaga, nagising si Mary sa gutom. Wala siyang nakitang kahit ano sa bahay na maaaring kainin. Lumabas siya ng barong-barong at naghanap ng kahit anong mapupulot sa tambakan ng basura. Natagpuan niya ang ilang tira-tirang pagkain sa isang plastik na supot, ngunit ito ay halos panis na. Sa kabila ng amoy at hitsura, kinain ito ni Mary dahil sa matinding gutom. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na maghanap ng paraan upang mabuhay, nararamdaman ni Mary ang bigat ng pagkawala ng pagmamalasakit ng kanyang ina. Si Aling Nena ay bihira nang umuwi at kapag nandyan man siya, wala itong pakialam kay Mary. Madalas na inuubos ni Aling Nena ang natitirang pera sa kanilang bahay para sa kanyang bisyo. Kapag nagugutom si Mary, madalas ay tumatanggap siya ng pagkain mula sa mga kapitbahay na naaawa sa kanya. Isang hapon, umuwi si Aling Nena na halatang galing sa kung saan man. Mukha itong pagod at tila wala sa sarili. Nang makita siya ni Mary, agad niyang nilapitan ang ina. "Mama, may pagkain po ba kayo?" tanong niya. Umaasang may dalang kahit kaunting makakain ang kanyang ina. "Mary, wag mo akong istorbohin," sagot ni Aling Nena, malamig ang boses. "Hanapan mo na lang ng paraan sarili mo." Napaluha si Mary. Sa kanyang murang edad, iniisip niyang dapat ay inaalagaan siya ng kanyang ina. Pero sa halip, siya ang nagiging responsableng gumawa ng paraan para mabuhay. Minsan, naglalakad siya sa paligid ng kanilang lugar. Nagbabaka sakaling may mga piraso ng pagkain na maitabi ng mga tao. Kung minsan naman, umaasa siya sa awa ng ibang tao na magbibigay ng limos. Habang tumatagal, napansin ng mga kapitbahay ang tuluyang paglayo ni Aling Nena sa responsibilidad niya bilang magulang. Isang araw, isa sa kanila ang lumapit kay Aling Nena. "Nena, kawawa naman ang anak mo. Nakikita ko siya sa kalsada, namamalimos. Bakit hindi mo alagaan ng maayos ang bata?" tanong nito. "Ano bang pakialam mo? Hindi ko na problema si Mary," sagot ni Aling Nena, galit at tila wala nang natitirang malasakit. Ang kanyang sagot ay narinig ni Mary na nakatayo sa gilid, hawak ang isang plastic bag na may ilang kalakal. Napayuko si Mary, hindi alam kung paano mararamdaman ang ganitong klaseng pagkawalang bahala ng kanyang ina. Sa murang edad, naunawaan niya na tila wala na siyang maaasahan kay Aling Nena. Ang masakit na katotohanan
ay unti-unting dumurog sa kanyang murang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, si Mary ay nanatiling matatag. Natutunan niyang alagaan ang sarili kahit sa paraang hindi niya dapat nararanasan sa kanyang edad. Nangongolekta siya ng mga lumang bote, bakal at karton upang ibenta sa junk shop. Kahit kaunti lamang ang kinikita niya, natutunan niyang ipunin ang barya para makabili ng pagkain. Sa bawat araw na lumilipas, si Mary ay mas lalong nagiging independent. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding lungkot sa kanyang sitwasyon. Sa gabi, umiiyak siya habang iniisip ang tanong na hindi niya masagot. Bakit hindi na ako mahal ni Mama? Ang malupit na realidad ng kanilang buhay ay naging normal na para kay Mary. Ngunit sa loob-loob niya, umaasa pa rin siya na balang araw magbabago ang lahat. Ngunit habang tumatagal, ang pangarap na iyon ay tila lalong nagiging malabo. Habang patuloy ang paghihirap ni Mary, mas lalong lumalalim ang kalungkutan sa kanyang buhay. Ang bawat araw ay tila paulit-ulit na hamon ng gutom, pagod, at kawalan ng pagmamahal mula sa ina. Si Aling Nena ay bihira nang umuwi at kapag nandoon man siya, wala itong pakialam kay Mary. Ang tanging ginagawa nito ay magkulong o mag-usap sa mga kaibigan niyang lulong din sa bisyo. Sa kabila ng lahat, si Mary ay patuloy na nangangarap. Gabi-gabi, umuupo siya sa gilid ng kanilang barong-barong, tumitingala sa mga bituin at tahimik na nananalangin. Sana po, magkaroon kami ng masayang buhay ni Mama. Sana bumalik siya sa dati. Sana hindi na kami magutom. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ang mga pagkakataong magkausap sila ng kanyang ina. Madalas ay hindi na umuuwi si Aling Nena at si Mary ay natutong umasa sa sarili. Ang kanyang murang katawan ay nasanay na sa gutom at hirap. Ang dating inosenteng ngiti niya ay napalitan ng tahimik na ekspresyon ng pagod. Isang araw, habang naglalakad si Mary sa kalsada, may nakita siyang grupo ng mga bata na naglalaro. Masaya silang nagtatawanan, habulan, at nagkakantahan. Tahimik na tumayo si Mary sa malayo. Pinagmamasdan ang saya nila. Ramdam niya ang kirot sa kanyang puso dahil hindi niya naranasan ang ganoong klaseng kasiyahan. Hindi siya lumapit. Sa halip, umupo siya sa gilid ng kalsada. Pinipigilang umiyak. Bakit ganito ang buhay ko? Tanong niya sa sarili. Sa murang edad, natutunan niyang magtanong ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang nagawa niyang mali para danasin ang ganitong klase ng buhay. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Mary. Hindi na niya tinatanong ang kanyang ina kung kailan ito uuwi o kung bakit ito lagi na lang nawawala. Kapag may pagkakataong magkasama sila, si Aling Nena ay tila laging malamig. Hindi na nito tinatanong si Mary kung kumusta ang araw niya o kung may nakakain na siya. Sa halip, lagi itong tila wala sa sarili at ang tanging iniisip ay ang sariling bisyo. Isang gabi, habang si Mary ay nakahiga sa kanilang banig, nakaramdam siya ng matinding lungkot. Tahimik siyang umiyak, pinipigilang marinig ng mga kapitbahay. Hinawakan niya ang lumang basahan na matagal na niyang ginagamit bilang kumot. Sa kanyang puso, iniisip niya ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Sana may mag-alaga sa akin. Sana may pamilyang magmamahal sa akin, bulong niya. Ngunit kahit sa gitna ng matinding kalungkutan, hindi sumuko si Mary. Patuloy siyang namumulot ng kalakal at nagtitinda ng kung ano ang kaya niyang maipagbili sa maliit na halaga. Kahit kailan, hindi niya tinanggap ang ideya na sumuko. Sa murang edad, natutunan niyang maghanap ng liwanag sa kabila ng dilim. Habang si Mary ay patuloy na lumalaban, ang relasyon nila ng kanyang ina ay tuluyan ng nagkahiwalay. Hindi na siya umaasa na babalik pa ang pagmamahal ni Aling Nena. Ngunit sa puso niya, may maliit na bahagi na nananalig na darating ang araw na makakahanap siya ng pagmamahal na matagal na niyang inaasam. Sa edad na 18, tuluyan nang nagpasya si Mary na umalis sa buhay na matagal nang nagdudulot sa kanya ng sakit at hirap. Sa kabila ng mahabang taon ng pagtitiis
alam niyang wala nang mababago sa sitwasyon nila ng kanyang ina. Ang barong-barong na naging tahanan nila noon ay hindi na lugar kung saan nararamdaman niya ang pagmamahal o pag-asa. Isang umaga, maagang nagising si Mary. Habang pinagmamasdan ang loob ng kanilang bahay, nakita niya ang mga bakas ng kanyang kabataan. Ang sirang banig na gamit niya mula pa noong maliit siya, ang mga bitak sa dingding na tila sinasalamin ang pagod ng kanilang buhay, at ang walang laman na kaldero sa kusina. Malalim siyang napabuntong hininga. Ito na ang araw na iiwan niya ang lahat ng ito. Nag-impake si Mary ng kakaunting gamit. Sa isang lumang bag, isinilid niya ang ilang piraso ng damit at ang kaunting pera na naipon niya mula sa maliit na trabaho sa junk shop at pamamalimos noon. Bago siya umalis, tumingin siya sa kanyang ina, si Aling Nena, na nakahiga pa rin sa banig, tulog at walang kamalay-malay sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng lahat, may kirot pa rin sa puso ni Mary habang iniisip na iiwan niya ito. "Mama!" Mahinang tawag ni Mary. Walang sagot. Lumapit siya sa tabi ng kanyang ina at muling nagsalita. "Mama, aalis na po ako. Maghahanap ako ng trabaho para mabuhay ng maayos. Sana balang araw, magbago ka. Sana po, mahalin mo ulit ang sarili mo." Hindi pa rin gumalaw si Aling Nena. Sa wakas, tumayo na si Mary at tahimik na lumabas ng barong-barong. Sa bawat hakbang palayo, parang dinadala niya ang lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya rin ang kakaibang gaan. Isang pagkakataon na magsimula muli. Pagdating sa kalsada, napatingin siya sa paligid. Naroon ang mga pamilyar na mukha ng mga kapitbahay na nakamasid sa kanya, ngunit walang nagsalita. Alam nilang matagal nang pinag-isipan ni Mary ang desisyong ito. May ilan na nagpakita ng awa sa kanya, habang ang iba ay tahimik lang na nagmamasid. "Alagaan mo ang sarili mo, Mary," sabi ng isang matandang babae na minsang tumulong sa kanya noong siya ay gutom at pagod. Tumango lamang si Mary bilang pasasalamat, ngunit hindi siya nagsalita. Tila ba ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang sariwang hangin sa kanyang mukha. Alam niyang ang buhay sa unahan ay puno ng hamon, ngunit mas pinili niyang harapin ito kaysa manatili sa lugar na wala nang naidudulot kundi sakit at lungkot. Sa kanyang puso, naniniwala siya na may mas mabuting buhay na naghihintay sa kanya. Sa wakas, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng pagkakataon na itama ang takbo ng kanyang buhay. Matapos ang pag-alis ni Mary mula sa kanilang barong-barong, tinahak niya ang masikip at maalikabok na daan palabas ng kanilang lugar. Wala siyang tiyak na destinasyon, ngunit buo ang kanyang loob na maghanap ng trabaho upang magsimula ng bagong buhay. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng desisyon niyang iwan ang kanyang ina, ngunit mas matimbang ang pagnanais niyang makatakas sa buhay na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Pagdating sa bayan, nakita ni Mary ang mga karatula sa tindahan na naghahanap ng trabahador. Ang unang tindahan na nilapitan niya ay isang maliit na karinderya. "Ate, nangangailangan po ba kayo ng katulong?" tanong ni Mary sa may-ari. Sinipat siya ng babae mula ulo hanggang paa. "May karanasan ka ba sa ganito?" tanong nito. "Opo, kahit paano po, marunong akong maghugas ng plato, magluto, at mag-ayos ng gamit." Sagot ni Mary, umaasang matanggap siya. Matapos ang ilang tanong, tinanggap siya ng may-ari bilang tagahugas ng plato. Hindi kalakihan ng sahod, ngunit sapat ito para makabili ng pagkain at makapagsimula. Sa unang araw ng trabaho, ramdam ni Mary ang hirap ng pag-a-adjust. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nasugatan mula sa matatalas na gilid ng mga plato at ang likod niya ay sumakit mula sa maghapong pagtayo. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi siya nagreklamo. Sa karinderya, natutunan ni Mary kung paano makisama sa mga tao. Naging mabait ang ibang trabahador sa kanya, lalo na si Ate Liza, isang mas matandang babae na naging parang gabay niya sa trabaho. "Mary, huwag kang magmadali. Unti-unti lang matututo ka rin," sabi nito sa kanya nang minsang mabasag niya ang isang plato.
Sa bawat araw na lumipas, naging mas mahusay si Mary sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, napansin ng may-ari ng karinderya ang kanyang kasipagan. "Mary, mukhang maaasahan ka. Gusto mo bang mag-aral kung paano magluto? Pwede kitang turuan?" Alok nito. "Opo, salamat po," sagot ni Mary. Hindi maitago ang saya sa kanyang boses. Alam niyang ito ay pagkakataon upang matutunan ang bagong kaalaman na maaaring makatulong sa kanya sa hinaharap. Habang tumatagal, nakapagtala si Mary ng kaunting ipon mula sa kanyang sahod. Hindi ito madali dahil kailangan niyang bayaran ang kanyang upa sa maliit na kwarto sa isang boarding house at bumili ng pagkain para sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, dama niya ang kaginhawaan na dala ng buhay na siya mismo ang may kontrol. Wala na siyang iniintindi kundi ang sarili niyang kapakanan at ang kanyang pangarap na makaahon sa hirap. Isang gabi, habang nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho, napaisip si Mary tungkol sa mga nakalipas na taon. Naalala niya ang gutom na madalas niyang maramdaman noon, ang malamig na trato ng kanyang ina at ang barong-barong na iniwan niya. Sa kabila ng lungkot ng mga alaala, napatigil siya at ngumiti. Sa wakas, naramdaman niya na kaya niyang bumuo ng buhay na hindi na nakadepende sa iba. Ang bagong buhay na ito ay mahirap, ngunit puno ng pag-asa. Unti-unting nararamdaman ni Mary na habang patuloy siyang nagsisikap, lumalapit siya sa pangarap niyang mas maayos na buhay. Sa kanyang isipan, buo ang paniniwala na ito ang simula ng isang mas magandang yugto para sa kanya. Habang patuloy si Mary sa pagtatrabaho bilang tagahugas ng plato at natututo sa pagluluto sa karinderya, unti-unti niyang naramdaman ang bunga ng kanyang pagsisikap. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng sariling pera. Hindi man ito malaki, sapat ito upang mabili ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa tuwing sumasahod, maingat si Mary na itabi ang bahagi ng kanyang kita. Ginamit niya ito upang bumili ng mas maayos na damit, sapatos, at iba pang gamit na noon ay hindi niya kayang makuha. Isang araw, habang naglilinis ng mesa sa karinderya, napansin ng may-ari na ang dating mahiyain at pagod na si Mary ay unti-unti nang nagiging mas tiwala sa sarili. "Mary, iba na ang ngiti mo ngayon ah. Mukhang gumaganda na ang takbo ng buhay mo," sabi ng may-ari habang nakangiti. "Opo ate, salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Dati po, hindi ko akalaing kaya kong mabuhay ng ganito." Sagot ni Mary, hindi maitago ang saya sa kanyang boses. Hindi nagtagal, nagpasya si Mary na kumuha ng part-time na trabaho upang madagdagan pa ang kanyang kita. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na tindahan ng damit, kung saan tumutulong siya bilang tindera tuwing hapon pagkatapos ng kanyang oras sa karinderya. Sa bawat dagdag na oras ng trabaho, lumalaki ang kanyang ipon at lumalapit siya sa pangarap niyang makaahon sa hirap. Minsan, habang nag-aayos ng mga paninda sa tindahan, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang may-ari ng tindahan. "Mary, ang sipag mo. Hindi lahat ng tao kasing tiyaga mo," sabi ng may-ari. "Salamat po. Kailangan ko pong magsikap para sa sarili ko. Gusto ko pong magkaroon ng mas magandang buhay," sagot ni Mary. "Alam mo, Mary, malayo ang mararating mo. Basta huwag kang titigil sa pangarap mo," sabi ng may-ari na nagbigay kay Mary ng dagdag na inspirasyon. Sa kabila ng pagod mula sa dalawang trabaho, hindi naramdaman ni Mary ang bigat nito. Sa halip, tuwing tumatanggap siya ng sahod, nararamdaman niyang unti-unti na siyang gumiginhawa. Nagkaroon siya ng sariling cellphone, bagay na noon ay hindi niya akalaing magkakaroon siya. Nakabili rin siya ng mas maayos na sapatos at damit, at unti-unti niyang inayos ang kanyang maliit na kwarto sa boarding house. Sa tuwing tinitingnan niya ang kwarto niya, na bagamat maliit ay maayos at malinis, napapangiti siya. Napaisip siya, ito na siguro ang unang beses na naramdaman kong kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Isang gabi, habang binibilang niya ang perang naipon niya sa isang maliit na lata, napansin ni Mary na umabot na ito sa halaga na pwede niyang gamitin upang kumuha ng vocational training.
Matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling kasanayan at ngayon alam niyang kaya na niyang abutin iyon. Dahan-dahan, ang pangarap niyang gumanda ang kanyang buhay ay nagiging totoo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitibay ang loob ni Mary. Natutunan niya ang halaga ng pagsisikap at pag-iipon at alam niyang nasa tamang landas siya upang marating ang mas maliwanag na bukas. Habang patuloy na nagtatagumpay si Mary sa pag-angat mula sa hirap, may mga gabing hindi niya maiwasang magbalik-tanaw sa kanyang nakaraan. Sa kabila ng ginhawang unti-unti niyang nararamdaman, nasa alaala pa rin niya ang mga araw ng gutom, pagod, at kawalan ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang maliit ngunit maayos na kwarto sa boarding house, hindi maiwasang bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng kanilang barong-barong. Naalala niya ang panahong namumulot siya ng basura upang may makain, ang malamig na trato ng kanyang ina, at ang pag-alis niya upang simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Napaluha siya habang iniisip ang kanyang ina. Kumusta na kaya siya? Baka mas lalo siyang nahirapan nung umalis ako. Tanong niya sa sarili. Ngunit kasabay ng lungkot ay ang bigat ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Ang sakit ng hindi man lang siya napahalagahan o minahal ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Mama, hindi ko alam kung galit pa rin ako o naaawa na lang sa'yo. Bulong niya habang pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Mary sa tindahan ng damit, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kabataan. Sa tuwing makikita niya ang mga batang kasama ang kanilang mga magulang, nararamdaman niya ang kirot ng kawalan. Naiinggit siya sa mga bata na masaya at buo ang pamilya, ngunit natutunan niyang tanggapin na ang kanyang buhay ay hindi ganoon. Habang patuloy siyang nag-iisip, napansin ito ng kanyang kasamahan sa trabaho. Mary, mukhang malalim ang iniisip mo. Okay ka lang ba? Tanong ni Ate Linda, isa sa mga tindera. Okay lang po, may naaalala lang ako. Sagot ni Mary, pilit na ngumiti. Alam mo kung tungkol yan sa nakaraan mo, huwag mong hayaang guluhin ka niyan. Tignan mo kung nasaan ka ngayon. Malayong malayo ka na sa dati mong buhay. Sabi ni Ate Linda na tila nabasa ang kanyang iniisip. Napatigil si Mary at napangiti ng bahagya. Totoo ang sinabi nito. Malayo na nga ang narating niya. Sa kabila ng lahat, hindi na siya ang batang gutom at inaapi. Ngayon, siya ay isang babae na nagsisikap at unti-unting nagtatagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-usad, alam niyang hindi pa niya tuluyang nailalabas ang bigat ng nakaraan. Patuloy siyang nagtataka kung dapat pa ba niyang balikan ang kanyang ina o magpatuloy na lamang ng tuluyan, kalimutan ng lahat at magtuon sa hinaharap. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, ng gabing iyon, muling nagdasal si Mary. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas na magpatawad at magpatuloy. Hindi ko po alam kung ano ang tamang gawin, pero alam ko po na kaya ko na ngayon ang sarili kong buhay. Salamat po sa lahat ng binigay niyo sa akin. Kahit hindi pa malinaw kung ano ang tamang desisyon tungkol sa kanyang ina, isang bagay ang sigurado kay Mary. Hindi na siya ang mahina at walang magawa. Siya ay mas matatag na ngayon at sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, patuloy niyang pinapatunayan na ang hirap ng nakaraan ay hindi hadlang upang marating ang mas maliwanag na bukas. Habang patuloy ang pagtatrabaho at pag-iipon ni Mary, napansin niya na hindi sapat ang ginagawa niya para marating ang mas malayo pang pangarap. Gusto niyang mag-level up ang kanyang kaalaman upang magkaroon ng mas magagandang oportunidad. Sa isang araw na pahinga mula sa kanyang trabaho, naglakad siya sa bayan at napadaan sa isang vocational training center. Napansin niya ang karatulang nakapaskil sa labas. Magsimula ng bagong yugto ng buhay, matutong magtahi, magluto, o mag-ayos ng buhok. Bukas na ang enrollment, napaisip si Mary. Matagal na niyang iniisip ang pagkakaroon ng sariling kasanayan, at tila ito na ang pagkakataon. Nang gabing iyon, binilang niya ang perang naipon niya sa maliit na lata na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Napangiti siya nang makita niyang sapat ito upang bayaran ang enrollment fee.
Kinabukasan, maagang pumunta si Mary sa training center upang mag-enroll sa kursong dressmaking. Kahit kinakabahan, dama niya ang excitement na magtuturo ito ng bagong yugto sa kanyang buhay. Ang tagal ko pong pinangarap ito, sabi niya sa tagapamahala ng training center habang isinusumit ang kanyang mga dokumento. Sa unang araw ng klase, ramdam ni Mary ang takot na baka hindi siya magtagumpay. Pero habang natututo siyang gumamit ng makina at magdisenyo ng mga simpleng damit, natutunan din niyang magtiwala sa sarili. Ang kanyang dedikasyon ay napansin ng kanilang instruktor. Mary, ang husay mo sa pag-aaral. Kung magpapatuloy ka, malayo ang mararating mo, sabi ng instruktor. Sa bawat araw na dumadaan, lalong gumagaling si Mary. Natutunan niya hindi lamang ang technical na aspeto ng pananahi, kundi pati na rin ang creativity sa paggawa ng mga disenyo. Ang kanyang mga kasamahan sa training center ay humanga rin sa kanyang determinasyon. Sa kabila ng pagiging baguhan, ang kanyang mga gawa ay palaging maayos at malinis. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mary ng alok na magtahi para sa isang maliit na butik sa bayan. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang magamit ang kanyang natutunan at magkaroon ng karagdagang kita. Ang bawat sweldo na natatanggap niya ay agad niyang iniipon, at ang natitira ay ginagamit niya upang bumili ng sarili niyang mga gamit sa pananahi, tulad ng tela, sinulid, at mga pattern. Dahil sa kanyang sipag, unti-unting nabuo ni Mary ang kanyang plano na magkaroon ng sariling maliit na patahian. Nagsimula siyang tumanggap ng mga kliyente mula sa kanyang boarding house at mga katrabaho sa tindahan. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakilala sa lugar dahil sa ganda ng kanyang trabaho at pagiging mapagkakatiwalaan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga bagong gawang damit, napatigil si Mary at napangiti. Naalala niya ang mga panalangin niya noon habang nakatingala sa bituin, umaasang magkaroon ng mas maayos na buhay. Ngayon, unti-unti nang natutupad ang mga iyon. Hindi ko akalaing makakarating ako dito, sabi niya sa sarili. Ngunit alam niyang ito pa lang ang simula. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, mas nagiging maliwanag ang hinaharap na matagal niyang pinangarap. Ngayon, si Mary ay hindi na lang isang batang iniwan ng kanyang ina sa hirap. Siya na ang babae na tumayo sa sariling paa, natutong magsikap at bumuo ng sarili niyang landas patungo sa tagumpay. Isang araw, habang abala si Mary sa pagtatahi sa kanyang maliit na patahian, may kumatok sa kanyang pintuan. Isa itong kapitbahay mula sa dati nilang lugar na minsang tumulong sa kanya noong bata pa siya. Mary, napadaan lang ako. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo. Tungkol sa mama mo, mahinang sabi ng matanda, tila alanganing magsalita. Natigilan si Mary. Bagamat matagal na niyang iniwasan ang usapin tungkol sa kanyang ina, hindi niya maiwasang magtanong. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? May naririnig akong mga usap-usapan. May ginagawa raw siyang hindi maganda sa pabrika sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung totoo, pero baka gusto mong malaman. Naghalo ang emosyon ni Mary, galit, takot, at awa. Sa kabila ng lahat, nananatili ang koneksyon niya sa kanyang ina kahit pilit na niyang itinanggi ito sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang kailangan niyang alamin ang totoo. Kinagabihan, naghanda si Mary. Isinuot niya ang pinakapraktikal niyang damit. Dala ang maliit na bag na naglalaman ng flashlight at tubig. At umalis sa patahian nang hindi pa sumisikat ang araw. Sa madilim na lansangan, naglakad siya patungo sa pabrika na tinutukoy ng matanda. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib. Ang pabrika ay tila luma at halos nakatago sa gilid ng isang bakanteng lote. Sa paligid nito ay bakod na gawa sa mga kalawangin na yero at ang liwanag lamang mula sa mga ilaw sa poste ang nagsisilbing gabay sa dilim. Pagdating niya roon, nakita niyang may ilang taong naglalakad papasok kabilang si Aling Nena. Napahinto si Mary, nanginginig habang pinagmamasdan ang kanyang ina mula sa malayo. Ang dating malusog na katawan nito ay nangayayat at ang lakad nito
ay parang palaging nagmamadali. Wala na ang dating sigla sa mukha nito, ngunit may kakaibang ekspresyon na hindi niya maipaliwanag. Habang sinusundan ang kanyang ina, nanatili si Mary sa dilim, nagtatago sa likod ng mga poste at mga lumang drum. Nakita niyang pumasok si Aling Nena sa isang pinto sa gilid ng pabrika. Ang pinto ay hindi pangkaraniwan, maliit at tila hindi bahagi ng pangunahing pasukan. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang mga anino ng mga tao na naglalakad papasok dito. Ano-ano ang ginagawa nila dito? Bakit ganito ang itsura ng lugar? Tanong ni Mary sa sarili habang pilit niyang nilalabanan ng kaba. Nang makatiyak siyang walang nakakakita sa kanya, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sa kanyang pakikinig, naririnig niya ang mahihinang usapan mula sa loob. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ang tono ay tila may kabigatan, parang may tinatago. Naghahanap si Mary ng maliit na siwang kung saan siya maaaring sumilip. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, kahit malamig ang paligid. Pagdungaw niya, nakita niyang ang loob ng pabrika ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito isang tipikal na lugar ng trabaho. Sa halip, may mga tao na tila abala sa kakaibang aktibidad. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa isang lamesa. May hawak na mga bagay na hindi niya maaninag ng malinaw. Hinila siya ng matinding takot, ngunit hindi siya umaatras. Alam niyang kailangan niyang malaman ang totoo, kahit na hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Nanginginig man ang kanyang mga kamay, nanatili siyang nakatago, nag-aabang ng mas malinaw na sagot sa misteryong nasa harapan niya. Ano ang ginagawa mo, Mama? Tahimik na tanong ni Mary sa kanyang isipan, habang pinapanood ang kanyang ina sa loob ng pabrika na tila parte ng isang bagay na mas malaki at mas madilim kaysa sa anumang kaya niyang isipin. Sa malamlam na liwanag ng pabrika, habang si Mary ay nananatiling nakatago sa likod ng isang lumang drum, patuloy niyang pinapanood ang ina na tila abala sa ginagawa sa loob. Ang mga kilos ni Aling Nena ay seryoso, malamig, at walang bahid ng alinlangan. Ang kabog ng dibdib ni Mary ay palakas ng palakas habang sinusubukang intindihin ang nakikita. Sa loob ng pabrika, may mga lamesang nakahanay, ngunit hindi ito karaniwang lamesa ng isang lugar ng trabaho. Ang mga ito ay puno ng mga bagay na hindi pamilyar kay Mary. Mga lubid, tela, at malalaking bag na tila naglalaman ng mabibigat na bagay. Sa isang sulok, may mga taong may hawak na armas. Tahimik ngunit halatang alerto sa kanilang paligid. Si Aling Nena ay lumapit sa isang lalaking nakabarong, mukhang matikas at halatang may mataas na posisyon. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina ay seryoso. Napansin ni Mary ang isang papel na iniabot sa kanyang ina ng lalaki. Binasa ito ni Aling Nena, tumango, at saka tumalikod upang lumapit sa isang malaki at malamig na silid sa likuran ng pabrika. Nakita ni Mary na binuksan ng kanyang ina ang pintuan ng silid at doon bumungad ang isang eksenang nagpayanig sa kanyang pagkatao. Sa loob ng silid ay may isang lalaking nakatali sa upuan, duguan at mukhang hinang-hina. Tumayo si Aling Nena, sa harap nito, hawak ang isang kutsilyo. Napaatras si Mary, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mama, anong ginagawa mo? Tanong niya sa sarili, nanginginig. Habang pinapanood niya ang kanyang ina, biglang sumigaw ang lalaking nakatali. Wag niyo akong patayin. Sasabihin ko na ang lahat. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Aling Nena. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha bago niya sinabing, wala nang lugar para sa mga traidor. Bago pa tuluyang maisip ni Mary kung ano ang gagawin, nakita niyang itinarak ng kanyang ina ang kutsilyo sa dibdib ng lalaki. Ang katawan ng biktima ay unti-unting bumagsak at ang dugo ay dumaloy sa malamig na semento. Parang huminto ang mundo ni Mary sa nakita. Ang kanyang ina, ang babaeng pinanabikan niyang mahalin siya, ang babaeng matagal na niyang iniwan sa hirap, ay isang mamamatay tao. Napatakip ng bibig si Mary upang pigilan ang pagsigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay. Sa likod ng pintuan
narinig niya ang lalaking nakabarong na tumawa. Magaling, Nena. Hindi ka talaga nagbabago. Kaya ka paborito ng mga boss natin. Tinapik nito sa balikat ang ina ni Mary bago lumabas ng silid. Habang pinagmamasdan niya ang eksena, biglang nagkaroon ng mas malinaw na larawan sa isip ni Mary. Ang kanyang ina ay hindi lamang basta nalulong sa bisyo. Siya ay bahagi ng isang mas malalim na sistema ng kasamaan. Ang pabrika ay hindi isang lugar ng negosyo, kundi isang taguan para sa mga iligal na operasyon ng ilang makapangyarihang tao, kabilang ang mga politiko. Sa sobrang gulat, hindi na malayan ni Mary na natumba ang drum na kanyang pinagtataguan. Ang malakas na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Napatingin si Aling Nena at ang mga tauhan sa direksyon niya. "Sino yan?" sigaw ng isa sa mga armadong lalaki. Nagulat si Mary, mabilis na tumakbo palabas ng pabrika. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba at ang kanyang isipan ay puno ng tanong at takot. Naririnig niya ang mga yabag sa likuran niya pero hindi siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay ang makatakas. Habang tumatakbo sa madilim na lansangan, patuloy ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya akalaing makikita ang kanyang ina sa ganitong kalagayan. Isang mamamatay tao na tila walang bakas ng pagsisisi. Ngunit sa likod ng takot, isang bagay ang sigurado. Hindi na niya maaaring baliwalain ito. Kailangang malaman ang katotohanan at kailangang gawin niya ang tama. Kahit pa ang kaharapin niya ay ang sariling ina. Habang patuloy na tumatakbo si Mary, ang kanyang mga paa ay tila gumagalaw nang hindi siya namamalayan. Hindi niya alintana ang lamig ng gabi o ang sakit sa kanyang mga paa. Ang tanging nasa isip niya ay ang eksenang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanyang ina na walang alinlangang pumatay ng tao. Nang makarating siya sa isang ligtas na lugar, isang bakanting eskinita na puno ng mga karton at tambak ng basura, naupo siya sa gilid, humihingal at nanginginig. Puno ng pawis ang kanyang noo, ngunit mas nangingibabaw ang lamig na dala ng kaba at takot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung saan siya pupunta. "Mama, paano mo nagawang pumatay ng tao?" Bulong niya sa sarili habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Ang kanyang utak ay gulo-gulo. Ang pagmamahal na matagal na niyang kinikimkim para sa kanyang ina ay tila nasira ng isang iglap. Ngunit kasabay nito, naroon ang takot, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kaluluwa ng kanyang ina. Habang nakaupo siya roon, sinimulan niyang tanungin ang sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Isusumbong ko ba siya sa pulis? Tanong niya sa sarili. Alam niyang tama ang mag-report, lalo na't malinaw sa kanya na hindi lamang simpleng krimen ang nagaganap sa pabrikang iyon. May mas malalim pang operasyon na kinasasangkutan ng mga makapangyarihang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang bigat ng ideya na ang kanyang isusumbong ay ang sariling ina. "Kapag ginawa ko ito, ano ang mangyayari kay Mama?" Bulong niya, habang pinipiga ang kanyang dibdib na parang sinasakal ng damdamin. Alam niyang hindi siya matatahimik kung patuloy na mananatiling malaya ang ina at ang mga kasamahan nito. Pero ang ideya ng pagkabilanggo nito ay masakit din para sa kanya. Habang naguguluhan, biglang sumagi sa isip niya ang mga biktima ng kanyang ina. Ang lalaking dugo ang nakatali sa upuan, ang mga mukhang nagmamakaawa, at ang dugo na dumaloy sa malamig na sahig. Hindi niya malimutan ang mga mata ng lalaking iyon. Punong-puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ramdam niyang hindi na ito ang panahon para maging duwag. "Mali ito, maling-mali," bulong niya, nanginginig ang mga kamay. "Hindi ko kayang hayaan lang na magpatuloy ito. Hindi ko kaya." Ngunit kasabay nito ay ang tanong kung sino ang mapagkakatiwalaan niya. Ang ideya na ang kanyang ina ay nagtatrabaho para sa ilang makapangyarihang politiko ay nagdulot ng takot sa kanya. Paano kung masangkot din siya? Paano kung hindi siya paniwalaan? O mas masahol, paano kung may mangyaring masama sa kanya? Napayuko si Mary, pinipilit kalmahin ang kanyang isipan. Alam niyang kailangang mag-isip ng mabuti. Ang bawat hakbang na gagawin niya ay may mabigat na epekto,
Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa maraming tao. Nang gabing iyon, nanatili siyang nakaupo sa eskinita, iniisip ang susunod na gagawin. Kung isusumbong ko siya, kailangan kong maging handa. Kailangan kong gumawa ng plano. Sabi niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob. Sa kabila ng kaba at sakit, unti-unti niyang naramdaman ang galit at determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang ina. Ito ay tungkol sa mga inosenteng tao na maaaring maging susunod na biktima. Habang sumisikat ang araw, alam niyang isang mabigat na desisyon ang kailangan niyang gawin. At kahit masakit, unti-unti niyang natanggap na minsan, kailangang piliin ang tama, kahit ang kapalit nito ay ang pagtalikod sa sariling dugo. Kinabukasan, matapos ang magdamag na pag-iisip, napagpasyahan ni Mary na gawin ang tama. Kahit gaano kabigat sa kanyang puso, alam niyang kailangang isiwalat ang madilim na lihim na nadiskubre niya. Hindi na niya kayang tiisin ang ideya na maaaring maraming buhay pa ang masira dahil sa ginagawa ng kanyang ina at ng mga kasamahan nito. Pumunta si Mary sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot niya ang papel na may mga detalye ng kanyang nalalaman tungkol sa pabrika. Malalim siyang huminga bago magsalita. "Sir, may nais po akong i-report." Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Tiningnan siya ng opisyal, tila nagtataka. "Tungkol saan ito, miss?" "Tungkol po sa isang illegal na operasyon sa isang pabrika. Isa po sa mga tao roon, ang nanay ko." Sagot ni Mary, halos hindi makatingin ng diretso. Habang ikinukwento niya ang lahat ng nalalaman, ang bawat detalye ay parang isang matalim na kutsilyong humihiwas sa kanyang puso. Inilahad niya kung paano niya sinundan ang kanyang ina, kung ano ang nakita niya sa loob ng pabrika at ang papel ng kanyang ina bilang isa sa mga pangunahing tao sa madilim na operasyon. "May mga politiko rin pong kasangkot," dagdag niya, dahilan upang maging seryoso ang lahat ng opisyal na naroon. Tumango ang hepe ng pulisya, halatang sinusuri ang bigat ng kanyang mga sinabi. "Alam mo ba ang panganib nito, miss? Kapag nagsalita ka, magiging target ka ng mga taong ito." Tanong ng hepe, ngunit hindi nagpatinag si Mary. "Alam ko po, pero mas delikado kung mananatiling tahimik ako. Maraming inosenteng tao ang nasasaktan at hindi ko po kayang balewalain iyon." Sagot niya ng may tapang. Sa mga sumunod na araw, maingat na inimbestigahan ng mga pulis ang impormasyon ni Mary. Nang makumpirma nila ang mga detalye, nagsagawa sila ng isang operasyon upang hulihin ang mga sangkot, kabilang ang kanyang ina. Si Mary ay pinanatili sa isang ligtas na lugar habang isinasagawa ang raid. Sa gabi ng operasyon, tuluyan nang nahuli si Aling Nena kasama ang ilan pang tauhan at mga kasabwat sa loob ng pabrika. Nang makita siya ng kanyang ina habang inaresto ito, kitang-kita ang galit sa mga mata nito. "Mary, anong ginawa mo? Anak kita! Paano mo nagawang isumbong ako?" Sigaw ni Aling Nena habang nilalagay ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay. Ang boses nito ay puno ng galit at hinanakit, ngunit hindi na lumingon si Mary. Habang nakatayo sa gilid, pinapanood niya ang lahat. Hindi niya maiwasang maluha. Mahirap para sa kanya ang ginawa niya, ngunit alam niyang iyon ang tama. Sa detention other, pinayagan si Mary na kausapin ang kanyang ina, na puno ng tensyon ang silid habang magkatapat silang dalawa. Ang mga mata ni Aling Nena ay puno ng galit, habang si Mary ay tahimik ngunit matatag. "Bakit, Mary? Bakit mo ako pinagtaksilan? Akala ko ba pamilya tayo?" Tanong ni Aling Nena, ang tinig nito'y nanginginig sa galit. "Ginawa ko ito dahil mali ang ginagawa mo, Mama. Paano mo nagagawang pumatay ng tao? Paano mo natitiis na sirain ang buhay ng iba para lang sa sarili mong kapakanan?" Sagot ni Mary, ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. "Hindi mo alam ang hirap ng buhay, Mary. Akala mo ba ginusto ko ito? Wala akong choice. At ikaw pa ang nagdagdag ng bigat ng buhay ko." Sagot ni Aling Nena, nanginginig sa galit. "Lahat tayo may choice, Mama. Pinili mong magkamali,
pero pinili kong itama ang mali. Hindi ko kayang hayaan kang patuloy na sirain ang buhay ng iba. Sagot ni Mary, ang boses niya ay puno ng lungkot at awa. Bagamat galit na galit si Aling Nena, ramdam ni Mary ang bigat ng sitwasyon ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, naisip niyang mahal pa rin niya ito bilang magulang. Sa kanyang puso, umaasa siyang balang araw ay matutunan din nitong tanggapin ang kanyang ginawa at magbago. Ginawa ko ito dahil mahal kita, Mama. Sana isang araw maintindihan mo iyon, sabi ni Mary bago tumayo upang umalis. Habang lumalakad palayo, naramdaman ni Mary ang bigat ng kanyang desisyon, ngunit alam niyang ginawa niya ang tama. Hindi niya alam kung kailan o paano nila maayos ang kanilang relasyon, ngunit naniniwala siyang ang pagpili ng tama, gaano man kasakit, ang tanging paraan upang magkaroon ng pag-asa para sa mas magandang bukas. Ilang araw matapos ang matagumpay na operasyon ng mga pulis sa pabrika, si Mary ay inimbitahan sa istasyon ng pulisya upang personal na makausap ang ilang biktima ng sindikatong kinasasangkutan ng kanyang ina. Nasa loob siya ng isang maliit na opisina nang dumating ang isang lalaking may mga benda sa braso at muka. Si Mr. Santos, ang lalaking nakita niyang nakatali sa loob ng pabrika, ay isa sa mga na-rescue ng mga awtoridad. Nang makita siya, agad nang umiti si Mr. Santos, bagamat halatang pagod at sugatan pa rin mula sa karanasan. "Ikaw ba si Mary?" Tanong nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango si Mary, hindi sigurado kung ano ang mararamdaman. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit naligtas si Mr. Santos, ngunit kasabay nito, siya rin ang dahilan kung bakit nahuli ang kanyang ina. "Gusto kong magpasalamat sa iyo," sabi ni Mr. Santos habang inilalapit ang upuan sa kanya. "Kung hindi dahil sa lakas ng loob mo, baka wala na ako ngayon. Alam kong hindi madali ang ginawa mo, lalo na't ang nasasangkot ay ang sarili mong ina." Napayuko si Mary, ramdam ang bigat ng sinabi nito. "Ginawa ko lang po ang tama. Hindi ko po kayang manahimik habang alam kong may mga taong tulad din ninyo na nagdurusa." Tumango si Mr. Santos. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat. "Maraming taon akong natakot sa mga taong iyon. Ginamit nila ang takot para kontrolin ako at ang marami pang iba. Pero dahil sa iyo, naputol na ang kadena ng pananakot nila. Hindi lang ikaw ang niligtas mo, Mary. Napakaraming tao ang natulungan mo." Hindi napigilan ni Mary na mapaluha. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon. Lungkot para sa kanyang ina, ngunit galak para sa mga biktimang natulungan niya. Sa kabila ng sakit na dala ng kanyang desisyon, naramdaman niya ang bigat ng importansya ng kanyang ginawa. "Salamat po sa sinabi ninyo," mahina niyang sagot. "Minsan po, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko, pero sa mga ganitong sandali, parang mas nagiging malinaw na ginawa ko ang nararapat." Hinawakan ni Mr. Santos ang kanyang balikat. "Hindi mo lang ginawa ang tama, Mary. Pinili mong tumayo para sa hustisya kahit na ang kapalit nito ay masakit para sa iyo. Iyon ang pinakamalaking sakripisyo na maaaring gawin ng isang tao." "Ginawa ko ito dahil mahal kita, Mama. Sana isang araw maintindihan mo iyon," sabi ni Mary bago tumayo upang umalis. Habang lumalakad palayo, naramdaman ni Mary ang bigat ng kanyang desisyon, ngunit alam niyang ginawa niya ang tama. Hindi niya alam kung kailan o paano nila maayos ang kanilang relasyon, ngunit naniniwala siyang ang pagpili ng tama, gaano man kasakit, ang tanging paraan upang magkaroon ng pag-asa para sa mas magandang bukas. Ilang araw matapos ang matagumpay na operasyon ng mga pulis sa pabrika, si Mary ay inimbitahan sa istasyon ng pulisya upang personal na makausap ang ilang biktima ng sindikatong kinasasangkutan ng kanyang ina. Nasa loob siya ng isang maliit na opisina nang dumating ang isang lalaking may mga benda sa braso at muka. Si Mr. Santos, ang lalaking nakita niyang nakatali sa loob ng pabrika, ay isa sa mga na-rescue ng mga awtoridad. Nang makita siya, agad nang umiti si Mr. Santos, bagamat halatang pagod at sugatan pa rin mula sa karanasan. "Ikaw ba si Mary?" Tanong nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango si Mary, hindi sigurado kung ano ang mararamdaman. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit naligtas si Mr. Santos,
Ngunit kasabay nito, siya rin ang dahilan kung bakit nahuli ang kanyang ina. "Gusto kong magpasalamat sa iyo," sabi ni Mr. Santos habang inilalapit ang upuan sa kanya. "Kung hindi dahil sa lakas ng loob mo, baka wala na ako ngayon. Alam kong hindi madali ang ginawa mo, lalo na't ang nasasangkot ay ang sarili mong ina." Napayuko si Mary, ramdam ang bigat ng sinabi nito. "Ginawa ko lang po ang tama. Hindi ko po kayang manahimik habang alam kong may mga taong tulad din ninyo na nagdurusa." Tumango si Mr. Santos. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat. "Maraming taon akong natakot sa mga taong iyon. Ginamit nila ang takot para kontrolin ako at ang marami pang iba. Pero dahil sa iyo, naputol na ang kadena ng pananakot nila. Hindi lang ikaw ang niligtas mo, Mary. Napakaraming tao ang natulungan mo." Hindi napigilan ni Mary na mapaluha. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon. Lungkot para sa kanyang ina, ngunit galak para sa mga biktimang natulungan niya. Sa kabila ng sakit na dala ng kanyang desisyon, naramdaman niya ang bigat ng importansya ng kanyang ginawa. "Salamat po sa sinabi ninyo," mahina niyang sagot. "Minsan po, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Pero sa mga ganitong sandali, parang mas nagiging malinaw na ginawa ko ang nararapat." Hinawakan ni Mr. Santos ang kanyang balikat. "Hindi mo lang ginawa ang tama, Mary. Pinili mong tumayo para sa hustisya kahit na ang kapalit nito ay masakit para sa'yo. Iyon ang pinakamalaking sakripisyo na maaaring gawin ng isang tao." Pagkatapos ng usapan, nagpasalamat si Mr. Santos at umalis upang magpahinga. Naiwan si Mary sa opisina, tahimik na iniisip ang lahat ng nangyari. Sa kabila ng galit ng kanyang ina at ng hirap ng sitwasyong pinasok niya, naramdaman niya ang bahagyang ginhawa. Hindi na sayang ang kanyang desisyon. Ang mga buhay na nailigtas, ang mga pamilya na muling magsasama-sama, at ang hustisya na unti-unting nagaganap. Lahat ng ito ay patunay na ang tama, kahit gaano kasakit, ay laging tama.